May ginawa pala kayong pelikula ang Brillante Mendoza. Ano pong update dito sa pelikula, sa Budilega Project? Natapos na po yun yung up-up. Yung inano sa Netflix. Tapos na. Yung kami na yung mga apat na sikat ng araw. Ngayon po nawala eh. Sayang po hindi natuloy. Medyo karoon ng konting hindi ko na dapat ipaliwanag. Pero binubuo po namin uli ni Coco Martin. Yung ayaw sumama, ibayaan natin. Kasi po libre yun eh. Wala po kami bayad doon. Kahit na tigil na araw lang, sama-sama kami sa pelikula na mga datihan, lalo na po kami mga senador, para may magawa naman kami bago kami halas pagdating sa politika. Yun po ang binabalak namin. Pero nagplano po nito kami dalawa nito. Next year kaya, okay dito. Next year po kaya. Wala siguro muna. Wala Dahil itong nangyayari na controversial ngayon. Kasi ang tinatawag nilang apat na sikat ng araw sa Senado, si Robin, Bong, si Jinggoy, ako. Kaya medyo mahirap na. Pero sabi ni Coco, nagawa tayo dito, sabi niya, mga bata naman. Sabi ko, sige, roll call, lolo na lang. Yan lang, thank you. Pero GM, kayo, parang last time yata sa apat yung lumabas sa pelikula, may mga upcoming projects po ba kayo sa movies? Sa ngayon, wala pa ho. Ang last ko was, I think video pa kami last video this year, early this year, mga around February yata kami natapos. So, focus muna sa work sa tourism. Ayun, kailangan dumami ang turista. Sen, kanina sinabi sa akin ni Tita Edith Astro dito, talagang day one pa daw, hanggang ngayon hindi pa rin daw kayo nagbabago na sa kabanitan din ni Press. How do you do it? How do you stay grounded sa Siguro po dahil sa natural natin yan, dahil mula nung galing tayo sa mababa at galing tayo sa mahirap, dahil anak lang po ako ng bandera. Kasi po ina-appreciate ko lahat ng tumulong sa akin, lalo-lalo na umangat ako bilang isang artista. Kaya nung araw, ang lagi ko kasama tuwing magpapasko, unang-una si Pablo S. Gomez, tinulungan po ako para makapasok ako sa mga pelikula ni PJ nung araw, mga pagbabalik ng lawin, anupian dagat, ako po ako nagbida. Tapos si Maning Borlasa, isa rin po yung tumulong sa akin dahil ewan po the 16 nung araw, at saka yung niya Abang Moreno, Abang Santos, at yun nga, medyo napansin tayo ng producer na si Jessie Chua. Last year po kasama pa si Jessie Chua dito nung araw. Kaya si Babet, nandiyan dyan, alam niya lahat ang nangyari sa buwan ko. Obet, Serrano. Yan, alam niya lahat. Kaya kayo, makikita ko sa inyo dahil isa kayo sa tumulong sa akin. Kaya ang utang na loob ko po sa kanilang tatlo at sa mga movie press. Kaya kung wala kayo dyan, hindi makikilala ay sa Lito Lapid, kung saan ang galing, at kung sino si Lito Lapid. Kaya inuulit ko, maraming salamat. Habang buhay ko po pasasalamatan ng movie press. Maraming salamat po. Last question na lang, Sen. Okay, nag-iba na po yung platform ng yung landscape pagdating sa showbiz, dahil ang dami ng platform, kumusta po dealing with the young stars? Ano masasabi sa kanila and advice nyo sa kanila para abutin nila yung longevity na natamo nyo sa showbiz? Best impressions ka naman ba? Siguro po, sinceridad po at siguro huwag lang ulo, una. Dahil karamihan kasi mga bali-balita, pag nagpapangalan ng konti, malamig ulo, gayakan. Dapat po talagang tingnan nila. Lumiko sila, kasabihan na ako ng matatanda, lumiko ka sa pinanggalingan mo para makarating ka sa panahon. Eh mga bata kayo, gwapo, tataas, malalaki talaga, mga pogi, mga ganda, lalo mga kababayan natin. Yun lang, at siguro, kababahan loob at sinceridad sa trabaho. Wala naman kayo mga kakaibang experience mo din na hindi nyo nagugustuhan sa set? Wala naman po kasi kami lang na Coco itong huli. Tamak ko po puro Coco Martin na eh. Yung probinsyano, tapos yung Apa,
Ako po kasi ang fight director ni Coco. At ito ay hindi ko dito yung Batang Quiapo na ni Mark. Si Mark siguro baka makabalik doon sa Batang Quiapo kung gusto pa niya. Okay, maraming salamat po, Merry Christmas. Thank you, Bobby. Next, si Kuya, talk show talaga si Kuya Bobby. Talk show ba? May gossip.